Magandang araw pong muli at welcome po sa ating pag-aaral ng isang paksa na may kinalaman po sa logo ng YouTube channel na ito, yung Fundamental Principles of the Seventh-day Adventist. Sadyang napakahalaga po nito para sa amin bilang mga Seventh-day Adventist, sapagkat meron pong mga sabi-sabi na kami po ay umaalis na sa pananampalataya, pumapasok sa bagong organization at tumatalikod sa katotohanan. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon, ito ang pinili naming cover slide, kapagkat napapanahon din pong malaman ng bawat Seventh-day Adventist ang patungkol sa fundamental principles. Meron pong aklat nitong taong ito, 2023, ang lumabas na may pamagat na One God, One Church. At isa ang aklat na ito sa nagsasabi na kung ang tayo'y lumabas sa isang iglesyang ito, ang Seventh-day Adventist Church, at magpasimula ng panibagong organisasyon na kagaya sa ginagawa ngayon ng maraming mga anti-Trinitarians, tayo ay na nag-aapostasiya na sa katotohanan. At ang referensya niya na ang mga anti-Trinitarians na nga ito ang nag-apostatize at pumasok sa bagong organization ay ang Manuscript 129 noong 1905 ni Sister Ellen G. White, na nagsasabing, "We cannot now enter into any new organization where this would mean apostasy from the truth." Ngunit ano nga ba talaga ang konteksto ng Manuscript 129, 1905? At ano ang magiging qualification upang masabi natin na ang isang organization ay bagong organization na at nag-apostasiya na sa katotohanan? Ating pong tunghayan ang buong konteksto nitong mga katagang ito sa Manuscript 129, 1905. Mababasa niyo rin po ito Selected Messages Book 2, page 389, na may subheading na No New Organization. After the passing of time, God entrusted to His faithful followers the precious principles of present truth. Ang passing of time na po ito, ang tinutukoy po dito ay yung Great Disappointment noong 1844. Sabi po ni Sister White, matapos ang Great Disappointment ay ipinagkatiwala na ng Diyos sa kanyang mga matatapat na tagasunod ang mga mahalagang prinsipyo ng present truth. These principles were not given to those who had no part in the giving of the first and second angels' messages. So, yung mga prinsipyong ito ng katotohanan ay hindi ibinigay ng Diyos doon sa mga hindi naging bahagi ng pagbibigay ng first and second angels' messages. Ang first and second angels' messages po ay ibinigay noong 1843 and 1844 ng mga Millerites movement o ng mga Advent people. Though unconscious po sila na first and second angels po yung dinadala nila. Nalaman na lang po yun ng mga pioneers ng ating church later on sa kanila pong pag-aaral. So, yung mga pioneers po, were given, yung present truth rather, yung principles of present truth, they were given to the workers who had had a part in the cause from the beginning. So, ibinigay po ito ng mga prinsipyong ito doon sa mga manggagawa na mayroong bahagi sa gawain magmula sa umpisa nito.
Those who pass through these experiences are to be as firm as a rock to the principles that have made us Seventh-day Adventists. Noon hindi pa po sila Seventh-day Adventists after the passing of time, yung great disappointment ng 1844. Subalit yung mga prinsipyo na ibinigay sa kanila doon ng Diyos ay naging dahilan kung bakit naging Seventh-day Adventist tayo. So ang ating roots ay matitrace back natin doon sa great disappointment na nasa prophecy ng Revelation chapter 10 and mga first verses ng chapter 11. Ano daw po itong mga manggagawang ito na nakaranas ng ganong experience, kailangan po nilang maging matatag, maging firm, na kagaya sa isang bato. They are to be workers together with God, binding up the testimony and sealing the law among His disciples. Those who took part in the establishment of our work upon a foundation of Bible truth, those who know the waymarks that have pointed out the right path, are to be regarded as workers of the highest value. So, hindi po ito basta-basta na mga pioneers ng Seventh-day Adventist Church, mga kapatid. Sa mata ng Diyos, sila ang mga manggagawa niya na may pinakamataas na halaga. Though hindi po sila mga PhD. They can speak from their personal experience regarding the truths and trusted to them. These men are not to permit their faith to be changed to infidelity. Yung mga lalaking ito, ng mga pioneers, ay hindi talaga sila papayag na tawaging mga infidel. Sila James White, sila Joseph Bates, na sa ngayon ay tinatawag ng infidel ng maraming mga bagong theologians sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng pagbansag sa kanila ng mga Arians and Semi-Arians. Kasi po ang mga Arians and Semi-Arians, mga infidel po yun. So therefore, kung tatawagin nating Arians and Semi-Arians, itong ating mga pioneers, ay tinatawag po natin silang mga infidel. Which is, hindi dapat sang-ayon po dito sa testimony na atin pong binabasa. They are not to permit the banner of the third angel to be taken from their hands. At ito po ng mga pioneers ang pinagbigyan din po ng katotohanan tungkol sa third angel messages nung naging Seventh-day Adventist na po sila. They are to hold the beginning of their confidence firm unto the end. At kanila pong pinangahawakan na matibay ang kanilang pananampalataya hanggang sa katapusan. Ngunit sila ay mga patay na ngayon. Paano pa nila ito pangahawakan? Matibay. Mayroon po silang mga sulat. At ang mga sulat na yun, mga articles, mga libro, ay nag-i-exist pa din po ngayon ang mga copies. Kung kaya, bagamat sila ay mga patay na, sila pa din ay nagsasalita sa pamamagitan ng kanilang mga isinulat. That's why the Lord has declared that the history of the past shall be rehearsed as we enter upon the closing work. Kung kaya po, idineklara ng Panginoon na ang mga kasaysayang nakalipas ay uulitin habang tayo po ay papasok sa katapusan ng gawain. Uulitin po natin ang mga prinsipyong itinuro at ibinigay ng Diyos sa mga pioneers. Every truth that He has given for these last days is to be proclaimed to the world. Every pillar that He has established is to be strengthened. We cannot now step off the foundation that God has established. So in-establish na po yung truth, yung pillar, yung foundation, yung waymarks,
ibinigay na po sa mga pioneers. Ibinigay na ng Diyos sa kanila. Hindi po dapat natin yun pahinain, at saka hindi po dapat tayo lalabas doon sa mga pundasyon yun na ibinigay ng Diyos sa mga pioneers. So we cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. So sa context po nito na we cannot now enter into any new organization, for this would mean apostasy from the truth. Ang context po na nag-enter sa new organization ay yung nag-step up sa foundation na ibinigay ng Diyos sa mga pioneers. O yung iba na ang doctrines kaysa sa doctrines ng mga pioneers ng Seventh-day Adventists. Ito po ang mag-qualify upang matawag ang isang organization na new organization na nag-apostatize sa katotohanan. Yan po ang konteksto ng manuscript 129 noong 1905. Hindi po binabanggit ng context, wala pong nabanggit na ang mga anti-Trinitarians ang lumabas sa organization at nagtayo ng new organization at nag-apostasiya sa katotohanan. Malinaw po na ang mga pioneers, sa mga hindi nakakaalam, na mga kapatiran po namin sa Seventh-day Adventist ay hindi mga Trinitarian. They were non-Trinitarians at tinatawag po silang anti-Trinitarians. Pero mas maganda po siguro kung gamitin ang non-Trinitarians. Kasi napaka-negative po ng anti-Trinitarians. Ang nangyayari po niyan, parang kaaway po namin kayo ng mga Trinitarian. Mas gusto po namin na sabihin at tawagin nyo kaming non-Trinitarians kaysa sa anti-Trinitarian. So sa kaparehong context po nito, another testimony ni Sister White naman po ang ating babasahin para mapagtibay po natin ng usaping ito na ang mga non-Trinitarians ay hindi nag-apostatize sa truth at hindi pumasok ng bagong organization. Papansinin po natin yung 1904, may isa pang testimony si Sister White na mababasa din po ito sa Selected Messages Book 1 sa page 204 sa paragraph 2. Ganito po ang nasasabi: the principles of recent truth that God in His wisdom has given to the remnant church would be discarded. So napapisay na po ito ni Sister White na ang prinsipyo ng katotohanan na ibinigay ng Diyos sa kanyang karunungan, sa kanyang remnant na ibinigay niya sa remnant church ay papawalang halaga. So kung magana po ito, ano bang sabi? Our religion would be changed. Ang Seventh-day Adventist ay mababago. So the fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. So yung fundamental principles na nagsustina sa gawain sa loob ng sa huling 50 taon ng church, this was 1904, 1903, 1905, yung mga sinulat ng mga ganitong testimonies, ay tatawagin ng mali o error. So kapag ganito na, ano po ang nangyayari sa church? A new organization would be established. So magkakaroon po ng new organization. Ang pumapasok doon ay ang tumatawag sa fundamental principles na error. Subalit, ang mga katotohanan ito, that the waymarks, the principles, the fundamental principles of present truth, waymarks, mga synonymous po sila, which have made us what we are, Seventh-day Adventists, are to be preserved. And they will be preserved. Hindi po ito mawawala. May talagang magpapatuloy po sa mga fundamental principles na ito.
as God has signified through His Word in the testimony of His Spirit. Kung kaya po ang panawagan, He calls upon us to hold firmly with a grip of faith to the fundamental principles that are based upon unquestionable authority. Balit, ano po ba itong fundamental principles? Makikita po ninyo yung nasa bandang kaliwa ng inyong screen. Yan po ang cover ng fundamental principles. Unang nailathala noong 1872. Alam niyo po ba ang napapaloob dito? Gusto niyo pong makita? So nakita niyo na po kanina yung po ang nasa cover slide nitong ating presentation ngayon, ating pag-aaral. So makita ngayon po, tutunghayan po natin ang original na pinagkunan. Ito pong nasa inyong screen ngayon na inyong nakikita. Ang sabi po ng proposition number 1, that there is one God, a personal, spiritual being, the creator of all things, omnipotent, omniscient, and eternal, infinite in wisdom, holiness, justice, goodness, truth, and mercy, unchangeable, and everywhere present by His representative, the Holy Spirit. Psalms 139, verse 7. Yung proposition number 2, that there is one Lord Jesus Christ, the Son of the eternal Father, the one by whom God created all things, and by whom they do consist, that He took on Him the nature of the seed of Abraham for redemption of our fallen race, that He dwelt among men full of grace and truth, and so on and so forth. So, non-Trinitarian po ang fundamental principles ng mga pioneers ng Seventh-day Adventist Church, ng sinaunang Seventh-day Adventist Church, yung original na Seventh-day Adventist Church. Sila po ay non-Trinitarian. 1905, sa kasagsagan po na may gustong gawing new organization ang Seventh-day Adventist, pinablish pong muli ito sa yearbook ng Seventh-day Adventist denomination. Sa page 188, mapapansin po ito na napapaloob dito sa yearbook na ito, yung fundamental principles of Seventh-day Adventist. The same ng 1872, non-Trinitarian pa din po yung mga propositions nito. So, kailan lang po pumasok yung Trinity? 1931. Na masusumpungan din po sa yearbook ng Seventh-day Adventist ng taong yun. 16 years nang patay si Ellen White. At yung kahuli-hulihang pioneers na nagkaroon ng bahagi sa first and second angels messages o nakadanas ng great disappointment, passing of time ng 1844, si J.N. Loughborough ay namatay po noong 1924. Siya po yung last. So, meaning to say, lahat po ng mga pioneers ay nangatulog na sa panahong ito ng 1931. Saka lamang po napasok ang Trinity Doctrine sa Seventh-day Adventist Church. Subalit hindi po ito naging opisyal sa panahong ito, sapagkat mayroon pa din pong mga lalaki ang Diyos sa katauhan ni G.S. Washburn, Benjamin Wilkinson, and later on si Charles Longacre, na patuloy pa rin nagpaglaban para sa pananampalataya na minsan at magpakailanmang ibinigay sa mga banal. Kung kaya hindi po naging opisyal na doctrine ang Trinity ng Seventh-day Adventist Church. So kailan po ito naging opisyal? Naging opisyal po ito nung General Conference Session sa Dallas, Texas noong 1980. At noong the following year, 1981, yung special issue ng Adventist Review, inilathala po doon yung 27 fundamental beliefs. At ang number 2, doon ay tinatalakay ang doktrina ng Trinity. Dito lamang po naging opisyal na doktrina ng Seventh-day Adventist Church ang Trinity. So sa ngayon,
Hindi pa rin po nagbabago, and in fact, nung nakaraan lang po na Autumn Council ng General Conference ay hayagang sinabi ng presidente na si Ted Wilson na hindi nabibitawan pa ng Seventh-day Adventist ngayon ang kanilang pagsamba o pananampalataya sa Diyos na Trinity. So therefore, makikita po natin sa ating pag-aaral na wala pong katotohanan itong sinasabi sa librong ito na One God in One Church, na ang mga non-Trinitarians ang nagpasimula ng bagong organization at nag-apostasiya mula sa katotohanan. Kundi natunghayan po natin ng presenting Seventh-day Adventist ang nag-apostasiya sa katotohanan at naging bagong organization. Since 1980 o 1931, we don't know. Kasi even in 1905, marami na din po ang tumatalikod sa fundamental principles ng Seventh-day Adventist. Kaya po muli itong inilathala sa yearbook noong 1905 para paalalahanan muli ang mga tumatalikod ngayon. So therefore, ang new organization ay ang presenting Seventh-day Adventist. Mga minamahal na mga kapatid naming Trinitarian, kami po ay hindi ninyong mga kaaway. In reality, kami po ang inyong mga tunay na kaibigan, ang inyong mga kapatid na nagmamahal sa inyo. Ayaw po namin na maging kabahagi kayo sa apostasiyang nagaganap sa ating church. Kaya po, kasama ng mga pioneers sa kanilang mga sinulat, kami po ay nananawagan. Maaari po bang talikuran ninyo ang pagsamba sa Diyos na Trinity? Nasa inyo po ang desisyon. Narito po ang pag-aaral na ito. Malaya niyo po muli itong i-review. Pag-aaralan niyo din po ito at ipanalangin. Marami pong salamat sa inyong matamang pagkikinig at panonood ng video ito.